The Book of Ruth. Sa Book of Joshua, itong nahinumduman nga si Joshua, nagpadala siya og duha ka mga espiya sa siyudad sa Jericho. O dunay pamilya nga naluwas sa Jericho, ang pamilya ni Rahab. Pamilya ni Rahab. Dahil si Rahab, naminyo siya og Israelite. Kaya wala mo kinsa? Ha? Ang iyang pangalan, familiar kayo ninyo, si Salmon. Salmon. Si Salmon nga, mama ni Boaz. Papa ni Boaz, nga si Rahab, mama ni Boaz, no? Rahab, mama ni Boaz. Dayon si Boaz, papa ni Jesse, si Jesse, papa ni David. Klaro kayo sa libro, ang katuyuan, nganong gisulat kining libro haron ipaila-ila nato. Ngano nahimong special si Ruth tungod kay nahimo siyang great grandmother ni King David. Dayon David, great grandfather ni Jesus. Salay ni Mary. Salay ni Joseph, siyempre dili siya tinuod nga anak ni Joseph. Pero sa pagkatawahanon, giila siya nga anak ni Joseph, giangkon siya. Ingon nga anak ni Joseph. Pagkatawahanon, lain gihapon siya ni David. Si Joseph, kaliwat gihapon ni David. Si Mary, kaliwat gihapon ni David. So muna, pikas, kaliwat ni David. O walay lalis nga si Ginoong Hesus mao gyud ang Mesiyas. Nga gi-deny karon sa mga Israelite. Nga atong pag-ampo nga later makaamgo sila nga walay lain nga Mesiyas nga pabuton. Si Jesus ra kay ang pagkakaliwat ni David, klaro nga na-meet yun niya nga qualification. Karon kung mangita pa sila lain, wala na. Dili na maila kung kaliwat ba na ni David tungod kay nawala na ilang record pagka 70 AD. Iguba ilang templo sa Roman Empire ipang sunog. Wala na record gawa sa New Testament karon nga itong gihawiran. Karon, Book of Ruth, usa ka story mahitungod sa providence. Providence, mga buhat sa Ginoo sa kahibulungan nga paagi nga tanang panghitabo gibutan diay sa Ginoo na siya katuyuan mo na siya providence. Nga ang providence nga si Elimelech saka Israelinhon nakahuna-huna nga moadto sa Moab. Providence. Dayon ang anak ni Elimelech naminyo ni Ruth. Providence gyapon. Katuyuan ng Ginoo. Mingon ta nga sayop gito nga desisyon ni Elimelech kay nganong niadto siya sa Moab. Okay, sayop, utang talang sayop, pero ang mga sayop nga mga desisyon nato pero gitugod sa Ginoo. Kay kaya sa Ginoo gihapon nga tumano niya ang iyahang mga plano bisan sa mga sayop nga desisyon. Di butang talang naminyog unbeliever ang anak ni Elimelech. Si Ruth unbeliever ani nga time. Nga sayop mo ginano maminyog unbeliever. Pero humana naminyo na. Kaya gihapon sa Ginoo
tawag anak. Gamiton itong mga panghitabo para sa iyahang katuyuan. Lumoto si Ruth ni tuo sa Ginoo, misunod ni Naomi din niadto sa Israel dahil nakamit siya ni Boaz. Providence siya po, no? Ang Ginoo dunay katuyuan para matuman ang katuyuan nga ang anak nilang Boaz o Ruth si Obed nga lulo ni King David. Yung ganing story ni sa redemption, sa kaluwasan. Nadiri ang story nga giluwas ni Boaz ang usa ka pobre nga babae nga mahawa sa iyahang kapobrehon, sa iyahang mga pagantos nga naghisigot usab sa ato ang kaluwasan nga kita way mahimo sa atong kagalingon, dili kita mahawa sa atong kahimtang. Dahil doon na sa manluluwas nga may anhi nga mao si Jesus Christ. Kani story sa conversion, no? Conversion ni Ruth ngadto sa tinuod ug buhi nga Dios. Mamunay mga dagko nga mga pagtulun-an ani nga libro. Dayon Ruth may title, siguro focus tas ginabuhi ni Ruth. Sa chapter 1 ato makita niya ang desisyon ni Ruth, pinaka-importante nga desisyon sa iyang kinabuhi. Pero ato sang sugdo ng story di na makaya, no? Lesson 18 na nga sa katawo si Elimelech tungod sa kalisod sa Israel. Ani nga time nakahugom siya nga moadto sa Moab nga pinuy-anan sa mga kaaway sa Israelites. Inumduman nato ang Moab kaliwat ni Lot. Nagsimba sila sa usa ka Diyos nga si Chimos. Dayon si Chimos gituohan nila nga masuko. Kaya pag masuko si Chimos, patay sila. Dahil nilang halaran si Chimos o mga bata, mga nakadautan kini nga nasura. Ngano kung napunta siya dito, providence gyapon si Ginoo. Pero basically sa ato ang natun-an nga dili gid pwede, no, nga muanha ta sa mga lugar diin ang mga namuyo dili magtotoo nga kita matakdan sa ilahang kultura. Kung atong mga anak matakdan sa ilahang kultura, mao ginay atong una-unahon kanunay every time nga maghimo ta desisyon. Pero ano man nakita po man Ginoo pinasayloon, ipasaylo si Ginoo. Wala kaya po grasya si Ginoo. Wala yun. Si ngala sa iyong anak, si Malon, si Chilion. Dayon naminyo itong iyang mga anak ni Ruth o ni Orpah. Dayon ang paghitabo dito nga pait kaayo, namatay si Elimelech. Dayon namatay po ang iyang duha ka anak. Ang nabilin, ang iyang asawa na lang si Naomi. Dahil si Naomi nakadabalita nga ipanalanginan sa Dios ang Bethlehem. Dahil nag-decide siya nga mobalik dito. Dahil niyang ipang-abog ang iyang mga daughter-in-law, si Ruth o si Orpah. Dayon si Orpah, yun, bye-bye na si Orpah sa iyang mother-in-law. Dayon si Ruth, yung siya dili ko mo biya ni mo ma, ako kang uunungan. Ingon siya diri sa verse giabo pagin siya ni Naomi, no? Uli na, naminyo pa ka utro, bata pa ka. Dayon si Ruth na magahi sa iyahang desisyon. Verse 13 diyan, no? Verse 13. Verse 16 ba? Verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee. Ayaw ko pabiyaan ni mo ma.
kay buot ko mosunod nimo kung asa ka moadto. Kung asa ka mohigda dito, kung mohigda kinsa imong katawhan, mahimo usab na akong katawhan. Ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Mo ang story sa conversion. Pagkaluwas ni Ruth, mi-decide si Ruth nga motuo sa Dios sa Israel. Dayon story po ni sa iyang gugma ngadto sa iyang ugangan. Nang talagsaon kini nga gugma. Kini nga desisyon ni Ruth dili lang ni basta-basta ang commitment kundi spiritual ni nga commitment. Dili lang ni gugma sa ugangan kundi spiritual pod. Nga tuuhan niya kung kinsa man ang Dios sa iyang ugangan. O kini nga gugma sa ugangan dili po ni kanang pagpakitang tao ra. Kamoy sagad kay mahitabo karon sa mga in-laws, sa mga daughter-in-laws, son-in-laws nga gugma ngadto sa ugangan pakitang tao ra. Show off ra ba sa mga tao nga higugma punuhan nila ang ilang ugangan. Pero dili tinud-anay. Pero kani kang Ruth tinud-anay gyud. Kini si Naomi wala na gay iya mo. Wala na. Balo, walay property, gibaligyan na ila mga property. At manunon pa apan wala biyae ni Ruth. Sa klase nga gugma ni. Bisag giabog na siya, dili gyud siya mo biya. Tungod kay loyal siya sa iyang ugangan. Aluoy siya sa iyang ugangan. Ganahan ta aning ingon-ani nga klase ng mga tao. Ano kana mga loyal ba? Kung papilion mo sa iring ug iro, ang iring mobiya na nimo, labi na manguwag ng iring. Pero kanang iro di na mobiya nimo. Loyal kayo na. Ato istorya sa Japan nga ang iyang amo namatay na, ang iro naara gyapon sa balay. Luoy kayo, nagpaabot gihapon sa iyang amo nang muli. Kung iring, imo nang sipaon, balikason ka na. Iro, sipaon nimo, mukiti o gihapong ikog, no? Kadaghan ako na sipaa si Robert, wala tahol paon. Kakita na ako, ang ikog, malipay gihapon siya magtanaw na ako. Kani, nindot na iro dahil. Wala si Naomi ba? No? Diabog na. Si Ruth, diabog na ni Naomi. Dili gyapon mo biya. Doon na siya commitment, maluoy siya sa iyang ugangan nga tiguang na ang sa padulong. Kinsay mo atiman. Di siya magunhaw na ng minyo, sama ng minyo. Anak, wala na siya una-una. Ang iya atimanon niya yung ugangan. Dayon nangadto sila sa Bethlehem. Dayon nakuratan ng mga tao dito tungkol sa panghitabo. Nagrabe ang kapait nga nidangat ngadto ni Naomi. Grabing paita gyud ang nidangat sa iyang kinabuhi. Nibiya siya mauban niya iyang bana, mga anak. Pero nibalik siya nga wala na iyang bana, wala na ang anak. Siguro kung maglantaw siya sa dalan, mayon siya nga pagbiya kaning dalana gid. Uban ako aning akong bana, akong mga anak. May pagbalik na ako na lang isa. Grabe nga kapait ang iyang naagian. Then ingon siya dito sa mga tao sa Israel, sa Bethlehem nga ayaw na ko tawag og Naomi. Tawag ako og saman Mara sa verse 20. Tungod sa kapaitan nga akong naangkunan. Tungod sa kapaitan nga akong naangkunan. So tinuod na nga akong butang dalang kung hulagway ni sa pagbackslide, pagpahilayo sa Ginoo, nga gidil sila sa Ginoo, sa ilahang pagpalayo sa Ginoo.
Salamat ta sa Ginoo kay anak na ita sa Ginoo. Kung bunalan bitaw ta sa Ginoo, kung magpalayo ta, kung magpabadlong ta niya, nagpaila na nga anak ta sa Ginoo. Kung dili maayo ang atong dangatan, tungod kay ang Ginoo nagdisiplina nato, may na lang na. No, may na lang ng dili maayo nga mga butang nga gihatag sa Ginoo nato isip disiplina kaysa gitawag og best offer sa yawa nga mga ulog-ulog sa yawa nga mga butang. Amo ni nindot kini butang nga lami kay ni mag-enjoy ka ani, pero sa kaulahian ikaw ra gyapon mag-antos, no, ang mga offer sa yawa. Pero dili ka sa Ginoo, yes, dunay pag-antos, labi na kung magpabadlong ta sa Ginoo, pero the best gyapon na nga butang compared sa enjoyment nga dito sa yawa, dito sa dito ni Satan. Kay kabalota nga mga panghitabo nato isip mga anak sa Ginoo sa Romans 8:28, para gihapon sa atong kaayuhan, para sa atong kaayuhan. All things work together for good. For good. Kung miagi ka o financial crisis, ingon nga anak sa Ginoo, adunay katuyuan ng Ginoo. Breakups, nay katuyuan ng Ginoo. Tanan nga mga heartaches, sakit sa kasing-kasing, no, sakit imong dughan, nay katuyuan ng Ginoo ana. Ingon nga anak sa Ginoo. Kay pinangga ka sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga maangkunan nimo ang labing maayo alang nimo. Kaya kung si Naomi, butang talang nag-enjoy pa siya dito sa Moab. Tungod sa iyang pag-enjoy sa Moab, dili na siya makaunahon nagbalik sa Israel. Walay Pasko nga atong i-celebrate, walay Misaya nga mataw sa Bethlehem. Walay Three Kings ba to? 3 Magi nga moadto sa Bethlehem. Kaya mangita sa star, wala tanan, no? Mingaw kaayo. Unang salamat gihapon kay gidisiplina sa Ginoo si Naomi. Aron kaunang siya balik dito sa Israel. So nagi ka tuyuan ng Ginoo, no? Kabalo ko nga experience mo na ninyo. Ako experience mo na nako, daghang mga butang akong na-experience. Mga pagpangton sa Ginoo para matuman ang iyang pagbuot. Makabalo naman mo sa istorya nga pag-graduate na ako high school, ang ako yung gusto magsiman gyud ko. Iti ko scholarship sa MIT. Gracias sa Ginoo, gipapasar po ko diadto. Sponsor to sa kuan, Shell tanker. Kahuman ready na tanan, training na pag-augma. Naunsa man pagkaunsa nga nadisgrasya mo ko, nasama daw akong agtang gitahi. Dayon niadto ko dito, pwede pa ba appeal ko? Dili na, no? Bawal na kay rigid ang training. Ay pagkahuman, ang wakoy lain choice ani. Dito jud ko sa second option ng eskwelahan ng IIT. Og mao din ang katuyuan sa Ginoo. Yung nana ba nga mga example nga magsakit ang atong dughan, sayang akong plano pangandoy. Dili matuman. Pero nanay katuyuan ng Ginoo, no? Yan ang tanan. Kaya dito, pa-eskwelahon dahil ko sa Ginoo Bible School. No, samtang nag-eskwela ko sa Idok, eskwela ko Bible School matagabi sa Birian. So muna nahitabo ni Naomi. Kaabot siya sa Bethlehem. O kabaluta nga ang kamot sa Ginoo mo ay naglihok ato. May pagaman sa chapter 2, dili nato makita ang response ni Ruth. So mo to sa chapter 1, ang commitment ni Ruth, ang iyahang resolution sa pagsunod sa Ginoo, sa pag-atiman sa iyang ugangan, sa pagbinuotan, sa
Sa chapter 2 ato makita diri ang response ni Ruth sa kalisod sa kinabuhi. Wala siya nagmahay nga anong gisunod mo ko sa kangugangan. Dito ra ta ko sa Moab, bahayahay ta ko karon. Lindo ta karon, maminyo pa ko dito dato arangan ana diri pobre luoy kaayo. So wala sila mahimo naka una-una si Ruth nga manghagdaw. Kabalo mo sa nang paghagdaw? Kapoy kay na og pait na nga panginabuhi kay may na lang makakuha ka na kung manghagdaw ka o mga bugas diya sa basakan kay sa kaadlaw mapila kay makuha nimo, pila ka brad? Mga kakuha ka kag mga 1 kilo. Ha? Sobra no? Sa kaadlaw mga 5 na. Pag na mga harvest diya sa basakan, ako mo ginay mga bilin-bilin. Manghagdaw ka. Pero lisod gihapon ang kinabuhi mo na una-unaan ni Ruth, manghagdaw ko ani. Nananghid siya sa iyang ugangan sa pagpanghagdaw. Una na atong response sa kinabuhi, butang ta lang nataw ta nga pobre ning kalibutan na ayaw na sig reklamo, sige self-pity sa Ginoo. Parehan ni Ruth. Magunahon na ta unsa pay mahimo nato sa kinabuhi. Okay, manghagdaw ko. Pwede, manghagdaw. Sige, nanghagdaw si Ruth. O, nananghid siya sa iyang ugangan. Ingon siya diri. Ma, pwede ba manghagdaw ko? O, di ba, buutan kayo nga ko anak? Kay mananghid yun. Mahangyo yun, nga mo trabaho. Kung imong anak mo nang ma, pwede pa magugha ko kahoy. Pwede luta na no, manghangyo mong anak ma. Pwede ko musagog tubig. Nakuratan sa luta sa may nakaon na niya akong anak. Nga nabuhutan mo nang hidban nga mo trabaho. Ma, pwede hinlo anak ko akong kwarto, mamilo ko anak. Basta ninduta anak, pareha ni Naomi. Muna nga yahay kay pareha ni Ruth, muna nga yahay kay si Naomi no nga nakauban niya si Ruth nga buutan kaayo, kugihan. Nang hagdaw o sa iyang pagpanghagdaw gipanalanginan siya sa Ginoo o nakaon gid sila o dito niya na meet si Boaz ang tag-iya sa uma nga iyang gipanghagdawan. So wala aksidente sa Ginoo, tanan ginahan-ay na sa Ginoo tungod kay mo na purpose sa Ginoo nga mahitabo nganong iyang gitugot nga nakubre ni si Naomi manghagdaw kay naa siya tuyo nga mamit niya ang tag-iya sa uma nga si Boaz sa kadato nga lalaki ulitaw na siya sa mga 40 siguro ang edad ani nawala siya naminyo tungod kay si Boaz sa kagadli nga tao sure ko nga sa iyang pagkagadli nagpray gid siya kung kinsa ang kabubuton sa Ginoo para niya nagulat siya sa kabubuton sa Ginoo dili siya dasmag bisan kinsa diha. Wala niya gigamit ang iyang pagkadato nga dato ko, kwartahan ko, makapalit ko. Bisan kinsa kung pwede paliton dili siya ana nga klase nga tao. No bisag kwartahan siya nagpaabot siya Lord. Nagpaabot ko sa imong kabubuton. Kung kinsa imong ihatag kanako. Pero dili sa verse 4 iyang na sa verse 5 iyang nanotice si Ruth nga nanghagdaw. Siguro ang tawag ani love at first sight no? Nga ni admire siya sa babae sa iyang pagkakugihan. Sukad ato iya dayong gisusi kung kinsa magina si Ruth. So dili siya tipo nga lalaki nga dato man ko kini pong dato ako pangasawon. Ang iya kanang kabubuton sa Ginoo kanang virtuous nga woman. Nagiingon diya sa Proverbs chapter 31. Mo na iya pangitaon. Virtuous woman wa siguro siya nakita sa Bethlehem. Muna kapaabot siya sa Ginoo pero pagkakita niya ni Ruth
Kaingon siya nga mao na baka ni nga akong gipaabot. Sa verse 4 ato makita nga godly kay si si Boaz kay pag-abot niya sa trabahoan, ang iyang greeting sa mga trabahante, "The Lord be with you." Ang tubag po sa mga trabahante, "The Lord bless thee." So mo nila ang greetings sa trabaho, no? Karon lahi man ang atong greetings. No, ilabi na sa mga sikihod nun, dugay na wala kita. Ang ilang greetings, uwi pa na kayo ka. Kuyawan yung greetings ko eh. Muna ilang greetings. Pero kini, "The Lord is with you," no? Muna nindot kayo, godly. Mo kita ana nga unana, ang mga trabahante nga mga lalaki nahimo pong godly. Parehan niya. Muna nga nakatakod yun ang pagkagadli ni Boaz bisan sa iya mga trabahante. Wa siya nagtudlo og mga binuang sa iya mga trabahante. Ang lili pareha sa upang mga amoron nga mga trabahante tudloan og mga binuang. Mao ni buhata para makaginan siya tagdako. Kini atong baligya mga feed sa manok, sa gulinig mga kuan, mga bisag unsa diha. Di dako kay ginansya, no? Gani iyang gitudlo sa mga trabahante, tinarong pa. Pagkabalo niya nga si Ruth ng hagdaw, iyang gitudlo diri sa verse 14 nga daghanan ninyo bilin ang inyong pagpang-harvest para ang kining mga hagdaway daghan po sila mahagdaw. O di ba? Tarong amo, no? Maluluyon. Ug mo na gusto sa Ginoo unta sa mga adunahan kung ikaw i-bless ka sa Ginoo, mahimo kang adunahan, pareha ni Boaz. Mao nay katuyuan sa Ginoo, mo nay gusto sa Ginoo nga imong buhaton nga nang maluoy ka sa mga pobre ba. Dili pareha karon nga ang mga adunahan gamiton hinuon nila ang mga pobre. Pahimos lang nung ayo nga samot ka pobre, magpabilin nga pobre aron ma-dependent nila kanunay, magsalig nila kanunay. Nga itong makita karon sa atong community. Diba mo na, no? Realidad. Kasi lipay kita, yes, ganang grabing ayuda ang gobyerno ba? Uy, pag-una-una po tao mo na nga tinuod na, no? Nga nindot ang ayuda, pero sa mga katuyuan na, sa mga katuyuan. Kung matanaw ta sa mga communist nga country, nga naman na ilang gibuhat ang mga pobre, gibuhat og mga ayuda, pero di gi-control nila ang mga pobre. Dependent kay mga pobre sa gobyerno. Igamit lang di gihapon, nagatasan. Di kita lang po nga kuwari, dawaton lang po nato kay antay mahimo, no? Nga ayuda, dawaton lang. Bahala kung sanay lang mga plano diya sa taas. Pero mao gini ang plano sa Ginoo. Kung ikaw mahimo adunahan, gusto sa Ginoo nga ikaw gamiton niya pag-care sa mga pobre. Pahigugma ka nang tinuod yun nga naghigugma ba sa mga pobre. Pareha ni Boaz. Nalipay ang mga trabahante, lipay po ang mga manghagdaway sa iya pagkamaayo. Ato makita din sa Bible, no, murag pabor ang Ginoo sa kapitalista nga klase ng government, no? Imbis sa communism, no? Kaya communism, ang tanan diha inyong kwarta iya sa gobyerno, no? Pero capitalism, dili itagaag siya sa matag usa nga mulambo mga sinso. Pero yung ikaw nilambo, ikaw ni asinso,
dako ang imong responsibilidad ngadto sa mga pobre. Mga nang Amerika karon si Elon Musk na mga foundation, si Bill Gates ng mga foundation, mutabang sa mga pobre na mga AIDS nila, no? Mga hinabang. Sila gitahasan sa Ginoo na. Si Mr. Beast, familiar mo Mr. Beast? YouTube guy, kaya kwarta. Sila tabang sa mga pobre nga tao. Daghan kayo natabangan. Iyara po nag-income sa YouTube. Yang ibang tabang na klase-klase lang mga community sa Africa yang taga water system, taga mga kahimanan, mga computer, eskwelahan. Ano ni? Si Boaz. So, pero pangitabo din rin mga kuhan, maka-intrigue ba? Na katong gisugo siya no sa chapter 3. Si Ruth mihangyo ni Boaz nga i-redeem siya. Nakabalo si Naomi nga si Boaz tagiya sa umang nga iyang gihagawan. Then si Boaz ato mo nang paryente dayon balaod sa Israel nga kung ang balo kung dunay mabalo pwede siya makahangyo sa ilang paryente nga tubson siya. Lukato niya nga prinda or pangasawon siya, no? So muna nga si Ruth gitambagan ni Naomi nga kana si Boaz parinti na sa imong namatay nga bana o pwede siya makatubos nimo sumala sa balaod sa Israel. Then gisugo si Ruth ni Naomi nga moadto siya kung asa naghigda si Boaz, then muhigda po siya dito. So, sa atong kultura lain kay no? Sa tiilan. Pero sa kultura sa Israel, medyo lain gyapon no? Pero kinahanglan niya buhaton para ma-redeem sila sa ilahang kahimtang. So, ito sa chapter 3 verse 6. And she went down unto the floor and did according to all that her mother-in-law bade her. No, muhigda siya dito sa tiilan ni Boaz. Dayon si Boaz po nihigda na, natulog na. Dayon nihigda si Naomi sa tiilan, si Ruth sa tiilan. Dayon pagkatungang gabi natingala si Boaz sa verse 9 kinsa ka no, pangutana. Kung nitubag si Ruth nga I am Ruth, ang imong ulipon, ako si Ruth nga imong ulipon, ingon diri ibuglad ang imong habol, to cover me. Kini idiomatic expression ni, dili na ingon nga binastos ni nga pagkaistorya no. Idiomatic expression nga nagpropose si Ruth nga pangasawon siya ni Boaz. Nakita mo rin sa ato ang kultura mo, lainan tanong. Pero sa ilang kultura sa Israel, na sila right ang mga balo, na sila right nga muhangyo, nga pangasawon sa mga parinti sa ilang bana. Patungkod na nila, oblige, gani dapat na, oblige. No, example, gani igsuon, namatay, ang igsuon, oblige, yun nga mo pangasawa. Kung dili, ambot mo sa penalty, anak. Basta kay ikinahanglan na so mo na yung hangyo ni Ruth nga tukang Boaz nga pangasawa ako kay ani mo ni ang rason parinti ka sa akong bana. Dahil ingon ng verse 10
nalipay pag-ayo si Boaz nga mao gibuhat ni Ruth, no? Nagpasalamat noon siya na wala gid siya ka-expect ba nga si Ruth mo propose ana niya. Ang expectation ni Boaz nga si Ruth dili ganahan niya kay tiguang na siya, wala di gid siya angayan aning babae nga kinikugihan kaayo na wala. Siguro siya nag-admire siguro, pero wala siya gano'n nga magkadayon sila, umasawa niya si Ruth. Pero pag-propose ani ni Ruth nga magpaluwas siya, magpa-redeem siya sa iyang pagkabalo, sa verse 10, nalipay pag-ayo si Boaz. Ingon siya, ang Ginoo panalangin yun nimo kay wala ka nag-interest sa mga batan-on. Siyempre, mga batan-on gusto mingitag batan-on. Dayon, ingon diri sa verse 11, and now my daughter, so posible nga tigwang na gini si Boaz, no? My daughter, I will do to thee. Mabuhaton nako kung unsa ang imong hangyo. Ang tanan ng mga tao diri sa syudad nakabalo nga ikaw usa ka nasaman virtuous nga woman, babae nga ligdong. Ano man ang ligdong? Buutan, pugihan, tanan. Nga pangitaon sa babae, muna virtuous woman. Nga mao'y gipaabot ni Boaz sulod sa pila ka tuig nga iyahang pagpangita nga iyang maasawa. O karon perfect yun nga time nga mao gini. Sa muna nga lesson sa mga ulitaw nga dili gyud magdali. Magpaabot sa kabubuton sa Ginoo, sa lesson sa mga dalaga dili magdali. Magpaabot sa kabubuton sa Ginoo. No, si Boaz wala siya kadali-dali. Gani paghangyo ni Ruth ani, wag siya ingon, sige pakasal ta ugma dayon. Wala. Ingon siya ato ning iampo. Ato pa ning i-pray. Kay tinuod na parinti ta, pero do na pay mas duol nga parinti nako. So si Boaz naibog bisan ni Ruth, no? Pero wala siya nabalaka nga maunhan siya sa uban. Na pa may duol nga parinti ato tong ingnon, siya pa may una, siya pa may naay mas katungod sa pag redeem nimo, siya tong ingnon ugma. Muna ano, yang muna giingnan ni Boaz to, ipatawag ni Boaz uban ang mga elder sa syudad. Dayon gipangutanan niya tong lalaki nga mas duol-duol. No, mas duol-duol nila ba sa pagkaparyente. Nga andam ba kamo lukat aning mga naprinda nga yuta sa gibiyaan ni Elimelech na atong igagaw. Andam ko. Dayon andam po ka nga pangasawa ni Ruth. Siya di na pwede. No? Masamok na ko ana, masamok na akong inheritance. Sabot ana nga minyo na tong tawhana, no? Minyo. O kabupoton po na sa Ginoo bisan to mga sa ila sa Israel, pwede pa mga sawa sa duha, no? Kay tribal mo gyapon ni sila. Pero dili na mo perfect nga kabupoton sa Ginoo. Di alaw lang. Siya nga din na pwede. Kay masamok nga akong inheritance. So kining tawhana naagyoy insakto nga panglantaw, tinuod po lang nga masamok, makomplicated ang ilahang pagbahin-bahin sa katigayunan kung maminyo pa siya kutro or tumagan ba kaniya yung asawa, no? Tumotong nibalibad siya, providence gihapon sa Ginoo. Wala na kulbaan si Boaz nga
Kung asawa ni si Ruth, wala, relax ra kay siya tungod kay kabalo si Boaz nga ang kabubuton si Ginoo, ang perfect nga kabubuton si Ginoo, mao gyud ang matuman. Mo to ni balibad tong ilahang duol-duol, pinakaduol nga paryente. Og mo to nga si Boaz dayon nihimo siya sa commitment atubangan sa mga elders sa syudad. Sa verse 9, sa chapter 4 verse 9, si Boaz miingon ngadto sa mga ansyano, sa tanang mga tao, ingon nga mga saksi, nga iyahang gipalit ang tanan nga kang Elimelech, sa mga anak ni Elimelech, o kang Ruth, nga taga Moab, nga asawa ni Malon, iyang gipalit, o labot pa, iyang pangasawon si Ruth. Iyang pangasawon si Ruth. O mao na nga nagbunga gyud ang decision, maayo nga decision ni Ruth, maayo nga response niya sa panghitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang courage sa paghangyo ni Boaz. Kaya posible biya siya maulawan po dato, no? Posible siya balibaran. Baton na siyang courage. Dayon masinugdanan po siya ni Naomi nga iyang ugangan, kay gisugo ra po to siya, no? Kasi kalibutan sa kultura sa Israel, gisugo ra po to siya nga mo iyang buhaton, mohigda siya diadto. Dahil mo na iyang isulting. Obedient nga anak, nga obedient nga daughter-in-law, nagbunga. Now, diri sa chapter 4, mo ni ang bunga. Mo ni ang reward ni Ruth. Nga gipangasawa siya ni Boaz. Ug nahawa siya sa iyang kahimtang nga gikan sa pagkasaop, nahimong tag-iya sa kaumahan nga iyang gipanghagdawan kaniadto. No, nindot kaayo nga love story ang nahitabo ni Boaz. So kabaluta nga napay deeper meaning ana, nagisgot nato nga kita nga mga katawhan nga bisag unsaon tug paningkamot, mao ra gini atong kahimtang makasasala unless nga dunay manluluwas nga muluwas nato, o mahimo tang manununod sa katigayunan sa tag-iya sa universe nga mao ang Dios. Ingon ang Ephesians chapter 1 nga ang Dios nagpanalangin kanato sa tanang langit nung panalangin nga nahimo tang mga manununod. Kung atong basahon diya sa Ephesians, tungod ni Kristo nga nagluwas nato. So dili na ta angay mag self-pity pa. Ini kinabuhi nga sagad kaayo nato nga matintag ta anak. Sa verse 3, Ephesians 1:3, Blessed be the Lord God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings. Liman ka na, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tuwa dito ang atong inheritance, o dito ang atong katigayunan. Mapanunod nato tungod kay giluwas ta ni Kristo. Napagili sa verse 4, according as He has chosen us in Him. Sa iyahang pagpili ni nato, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Mo ni ang gibuo sa Ginoo nato by providence nga kita mahimong anak sa Dios. By providence dunay tao nga mosamyaw nato sa iyang pulong, o kita modawat o mutuo ni Kristo ingon nga maluluwas. Una, pasalamat ato nga mga sitwasyon nga na-meet nato ang somebody nga nagdala sa maayong balita nga nisamyaw nato ani nga gospel, o kita mi respond sa pagdawat pagtuo ni Kristo.
Nakaron nahimo tang manununod sa iyang langit nun nga katigayunan. Okay. Abi nimo mo ni ang tinuod nga katigayunan nga atong apasun. Ayaw pag-apas ang katigayunan nga madugta ra, mahanaw ra. No, daghan kay mag-ilog karon sa yuta. Pero ang resulta gihapon, ang maangkon sa tao nga yuta is bilara 2 square meters dito sa meteryo. No? Or na yung maangkon. Kaya kung di siya kaabang, papawakan pagin siya. Papawakan rin kayo kabayad. Okay, punta dito sa dakong cross. Nga na mo yung isang putanan sa tao. Nya, looy kayo kung maura ginay paglaom niya. Pero kita ito paglaom dito sa langit nun nga katigayunan. Dili malata, dili madugta. Forever. Tungod na ni Ginoong Hesus. Ug mao na tinuod nga mensahya ning libro. Ang atong Redeemer si Jesus Christ. Na maingon nga si Boaz, Redeemer ni Ruth. Ang atong Redeemer si Jesus Christ. Then i-emphasize pa gid ani nga libro nga si Ruth, ang anak sila batang lalaki nga ngalan si Obed. Diri sa chapter 4 verse 21. Obed. Si Obed ng anak lalaki si Jesse. Si Jesse ng anak si David. Mga pagkalindot anak nga ang Ginoo nagahanay sa tanang mga panghitabo bisan ang mga hintil, ang mga walay Dios, pwede di gamiton sa Ginoo, luwason sa Ginoo sama nilang Ruth. No, kita mag-ingon ta nga ay dili ko gamiton sa Ginoo kay makasala ako ay pagingon ana. Si Ruth gikan siya sa pamilya nga makasasala. Pamilya nga masimbaw sa Dios. Pero ang Ginoo nagamit niya sa bulungan nga paagi. Nga gibalik pagi dito sa Mateo chapter 1. I-mention pagi ang ngalan dito nila, no? Ilang mga babae nga mga kita mag-expect nga gamiton sa Ginoo. Mga sa verse 5, Mateo 1 verse 5, Salmon begat Boaz of Rechab. Okay, mention si Rahab. And Boaz begat Obed of Ruth. Oh, i-mention din, no? Kinsa man ni si Rahab, prostitute. Kinsa man ni si Ruth, Moabite. Mga gipanghukman na si Ginoo. Kaya napagin sa verse 3 si Tamar. Si Tamar na pretend ka prostitute. Napagin din sa verse 6 si Bathsheba. Usa na sa mga gigamit sa Ginoo si Ruth nga di-appreciate pag-ayo. Bisa sa iyahang pagkasiya makasasala pero nihimo sa desisyon nga mosunod motuo sa Dios sa Israel. Dayon bisan sa kawaladon kapobrehon maayo ang iyang response sa kinabuhi. Dili siya magsigreklamo nga bagot-bot. Unsa man ay pakaon na ang iyaha unsa iyahang mahimo ang trabaho na. So, kita karon mao na mo gini atong kahimtang. Mas maay na lang sa itong mahimo mo itong buhaton, no? Dita mo si reklamo nga init kayo, init. Pangitag paagi. Ay daghang landong dito ka pasilong. Oh, kay kapoy kay si paminaw yung Ginoo, kapoy kay paminaw mo diya kabalo naman mo init yun na. Pangita mo landong dito pasilong mo. Unsay buhaton ninyo? Kung unsay mahimo nato. Di naman kita mahimo ng adlaw, wala palumo na to ng adlaw, no? Ang ozone layer buslot na magyud na. Kay bisa ko sa ingon nga di magsunog og plastic hala paturagas gyud la. Buslot ang ozone layer, amo na ka 40 inita. Dungan tag antos ani. Ayon. Ato na lang nanong tagahoy. Salamat sa Ginoo yan, no?
Pagsulod nato diri 2016 dako na ang nara. Kung tugas ay nara to dako na kayo. Blessing kayong kahoy oy. Sa kainit sa panahon, nag-enjoy ta nga muratag na ay aircon. Gamay ra ni sa muta mo dako na ni, no? Muratag na ay centralized nga aircon. Nga libre. Ta mangita na. Bayad ang kuryente binulan na nag-gismil o na ay libre. Blessing kayo. So, unsa pa yung mabuhat na to? Ato nang buhaton. Kita si reklamo. Pareha ni Roth ba? Ang Ginoo mag-reward rin na to someday. I-reward na ta si Ginoo sa maayo nga response sa kinabuhi. Sa mga pagkalantuson sa kinabuhi. In a way, tanan mabutan rin, no? Tanan, walang ko'y pili. Mga dato, aircon lagi na, pero pagawas nila, init magyapon, no? Tanan magagantos. Ang atong sakinan, wala aircon, pero wala magyapon, no? Angin magyapon. Parihara magyapon ang resulta. Wala nga din lang tamo reklamo. We should respond correctly sa sitwasyon nato sa kinabuhi. Preta, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa libro sa Ruth, nga daghang mga pagtulunan nga among nakuha. Do wala pa ginamo na fully saturate ang libro, daghang pa mga mensahe nga wala mo natun-an. Itungkod nimo, mabalik kami pag-study ani, daghang pa gyud makuha ginawa mga pagtulunan o mga application ani. Karong Ginoo tabangi mis pag-apply sa mga butang nga among natun-an. Kung ta mag-bless ka namo, o magatugot nga mabalo na mo Ginoo ang daghang mga lessons. Learn na mo sa kinabuhi nga rules. Huwag mo ginatugyan kanimutanan. Di alam mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kanta ta.